So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So, ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito kay Kibuloy Men, the appointed son of God daw, ano? So, diyon, ang video ito ay mula kay Sa Iyong Araw. So, meron itong pamagat na tapos na si Kibuloy. Extradition sa USA. General Marbil nagpa-party. So, yan yung panonood natin ngayon, men. So, bago natin simulan Sa Iyong Araw, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka gawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, tapos na si Kibuloy, extradition sa USA. General Marbil nagpa-party. Grabe. Sobrang ano talaga nito, men. Sobrang pinag-uusapan tong usaping ito. Ano? So yun, sabi natin panoorin. Sa Iyong Araw, Filipino IC. So like, comment, share, subscribe. Start. Pulis ang loob ng Cathedral ng Kingdom of Jesus Christ sa gitna ng pagtugis kay Pastor Apollo Kibuloy. Doon Ulit. pinasok na ng mga pulis ang loob ng Cathedral ng Kingdom of Jesus Christ sa gitna ng pagtugis kay Pastor Apollo Kibuloy. Doon natuklasan ang isang secret door papunta sa umunoy kwarto ng pastor. Kada si Sir. Oh, Jalpi. Grabe si Kip sa pinaghahandaan niya talaga itong mga ganitong eksena. Kasi may mga mga hidden tunnels, mga hidden rooms, or mga bunker daw. Grabe. Guys, yan yung mga materialis galing ng China at Japan sa pamagitan ng build program ni Duterte. Grabe. So parang din to, nagpapatunay din to na sobrang lakas ng ugnayan nila sa China. No? Grabe. Grabe oh. Nasa talent na po tayo. Dami. Sa taas dito, kalsada na po ha. Grabe. Makita niyo po yung mga nagkinos. Mga sa ating ngayon natin sila yung tulong. Ito po yung ating... Lumabas ka na dyan! Saka makauwi na kami! Nakita si General Marbil na nagsasaya at nagpa-party habang nagkakaroon ng pagtutugis ang PNP kay Pastor Apollo Kibuloy. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ito ba ay... Okay, so yung pagpa-party, some kind iniyakan to ng ng mga side ni Kibuloy. Pahiwatig na malapit na nilang makuha si Pastor Apollo Kibuloy. O ito ay may ibang kwento at kailan ito nakunan atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Yun. Sa Iyong Araw, subscribe nyo yan. Pero bago natin talakayin yan, habang pinagmamasdan ko ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, ay napapansin ko na tila baga mas naiintindihan ko kung bakit takot si Pastor Apollo Kibuloy na siya ay madampot ng FBI. Binabanggit ng isang source sa GMA na nabanggit din ni Pastor Apollo Kibuloy. Ika pa niya ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon ay may patong na $2 million o 100 million. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Saan man po ako naroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin. Kaya nakakatawa dito kasi sa claim na ito ni Kibuloy, men. Bakit ganun siya katakot sa US, especially sa US? Bakit? Dahil ba sobrang laki ng kasalanan niya dun? Kaya sobrang guilty siya na baka kunin nga siya ng US, Kasi kung wala naman siyang nagawang mali din dun sa US, bakit siya ganyan katakot, 'di ba? Kung may laban naman siya. Kapag kaganyan, alams na, 'di ba? naman pala nung lumabas ang ulat na ito sa GMA ay tinabaga hindi nagpapa-interview, hindi nakukunan ng litrato o kahit mabidyohan si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa bagay na ito. At sa nakaraang nating content, napansin natin pagkatapos iulat ng SMNI si Pastor Apollo Kibuloy ay siya ay natatakot sa extradition na binabanggit niyang mamamatay na lang siya sa bansang ito at ayaw niyang mamatay sa Amerika. Aking tinitignan ang mga files patungkol sa mga most wanted list ng FBI at ito'y makikita ninyo sa fbi.gov. Napansin ko dito ang larawan ni Pastor Apollo Kibuloy. Sabi pa dito, most wanted, Apollon Carion Kibuloy, conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex. Diba? Kita nyo, ang bibigat ng mga kasalanan.
Most wanted pa talaga. Trafficking of children, sex trafficking by force and coercion, conspiracy, bulk cash smuggling. Kung inyong titignan at ibababa dito, makikita na pwede mong ma-download ang poster ni Pastor Apollo Kibuloy. At pwede itong ipaskil kahit saan. Nakalagay dito ang aliases, The Appointed Son. Oh, siya talaga yan. Sino ba may alias dito na The Appointed Son of God? Diba? ACQ. PACQ, CQ. Of God, Sir, Pastor at ACQ. Makikita rin ang demographics ni Pastor Apollo Kibuloy, gayon din ang kanyang NCIC number at nabasa ko sa remarks. Kibuloy has ties to Calabasas, California, Las Vegas, Nevada, and Kapuli, Hawaii, Caution. At kapansin-pansin mga kaibigan na napakarami palang mga lugar na wanted si Pastor Apollo Kibuloy sa United States of America. Meron pa itong Caution. Apollo Carion Kibuloy, the founder of a Philippine-based church, is wanted for his alleged participation in a labor trafficking scheme that brought church members to the United States via fraudulent obtained visas and forced the members to solicit donations for a bogus charity donations that actually were used to finance church operations and the lavish life. Grabe. Kaya nga parang hindi ko maintindihan kung bakit pinoprotektahan siya ng mga tawag dyan, mga supporters din ng Duterte. Knowing that na ganyan, alangan namang gagawa-gawa ng ganyan yung Amerika laban sa kanya, di ba? Sino ba siya para pagpukusan ng Amerika na gawan-gawan ng kwento ng ganyan? Unless totoo talaga yung mga pinagagagawa niya dyan. Di ba? Kahit ito na lang yung tingnan ng mga taga-sunod ni Kibuloy Grabe kasi sila kung makaprotect tapos yun, sinasabi na mabait. Of course, mabait na sa inyo yan. Paano yung mga victim nila? Diba? Try kong i-search dito kung yung tawag dyan. Yung yung poster niya sa FBI. Style of its leaders. Members who proved successful at soliciting for the church allegedly were forced to enter into sham marriages or obtain fraudulent student visas to continue soliciting in the United States year-round. At ito ay pinatunayan din ng isang witness sa Senate hearing na ibinunyag ni Senator Risa Hontiveros. Yung soliciting din. Furthermore, it is alleged that females were recruited to work as personal assistants or pastorals for Kibuloy and that victims prepared his meals, cleaned his residences, gave him massages, sana all, and were required to have sex with Kibuloy in what the pastorals called night duty. Diba? Yan din yung night duty dyan ako umaray Like, sabi ko talaga sa sarili ko, bakit pinoprotektahan natin itong mga ganito? Kasi sobrang I think too much na yun kung gawa-gawa lang na kwento, di ba men? Sobrang daming claim sa kanya Sobrang daming mga paratang na hindi niya masagot-sagot. Kaya ganun siya katakot sa US kasi sobrang ang bibigat ng mga inano sa kanya, mga ipinataw sa kanya or mga tawag dyan, mga na mental block ako. Basta ang bibigat na mga iniano sa kanya iniugnay sa kanya. Kung iyong makikita mga kaibigan, ay talagang buhay hari si Kibuloy sa kanyang mga pinagkagawa. Ipagpatuloy natin, Kibuloy was indicted by a federal grand jury in the United States District Court for the Central District of California, Santa Ana, California, for conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, and bulk cash smuggling. And on November 10, 2021, a federal warrant was issued for his arrest. Submit a tip. If you have any information concerning this person, please contact your local FBI office or the nearest American embassy or consulate. At ang tanong ay, ano ang mangyayari kung sakaling mahuhuli na si Pastor Apollo Kibuloy? I think kahit nasabihin pa natin na for example, mangangako yung government natin na sige, hindi ka naman ibibigay sa US. Dito ka na lang paparusahan sa Pilipinas. I think malabo pa rin nasusuko si Kibuloy. Diba? Yung sa US parang reasoning na lang yun. Do you think kayo ba susuko ba talaga yan? Dito sa Pilipinas sobrang dami ding inaano sa kanya Kapansin-pansin ang huling bahagi ng URL ng FBI patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Sabi dito, submit a tip. Please contact your local FBI office or the nearest American embassy or consulate. Mapapansin na halos lahat ng bansa ay may American embassy, maging dito sa Pilipinas ay may consulate tayo at American embassy. Ibig bang sabihin ay pwede talagang ipadala ni Pastor Apollo Kibuloy at ipahuli siya sa FBI ng ating Presidenteng Bongbong Marcos?
Kung inyong mapapansin, tahimik lang ang ating presidente. Ngunit talaga namang ipinapairal niya ang batas at wala tayong maririnig na kahit anumang salita na kinamumuhian niya si Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit Tama, yan yung isa sa example na parang ano lang ba, issue lang, hindi tao. Ganon yung presidente na, ang akala kasi nila pinipersonal ni PBBM si Kibuloy eh. Si PBBM lang naman is more on ano lang naman siya eh, kung ano yung mga ipinataw sa kanya talaga or ipinataw talaga kay Kibuloy. For example, yung sa unit team, 'di ba? Matatandaan natin sa unit team, sobrang ano sila, sobrang solid ng samahang Marcos at ng Duterte. Tapos ngayon nung nanalo na si PBBM, 'di ba? Sinabi niya sa sarili niya na tatanggalin niya na yung kulay pula. So nagsuot na siya ng puti. So which means sabi niya doon, pagsisilbihan niya na lahat ng Pilipino, mapakalaban man or hindi. 'Di ba? Supporter man o hindi. Ngayon, nung may parang ibinigay na ano na, oy si P. Duterte, former President Duterte, parang ano siya, meron siyang nalabag na ano, human rights or ano na ipaano siya sa ICC. Wala siyang magagawa doon kasi syempre, yung loyalty niya is nasa bayan eh. 'Di ba? Nasa taong bayan eh. So, wala siyang magagawa kung may ibinigay talaga sa kanya na ito sir mga proof na guilty nga si PRRD dito. So, kailangan natin itong imbestigahan. So, i-go through na niya yan. Wala siyang paki kung kapartido niya pa yung ano, tatay pa siya ng kapartido niya, si VP Sara. Walang ganun-ganun ba? Kaya yan yung isa talaga sa dapat piliin natin na politiko, ano, yung hindi siya nagbe-base sa tawag diyan kung sino yung kakampi, kung sino yung may utang na loob. Tignan nyo kung anong nangyayari ngayon kay Senator Robin Padilla, 'di ba? Dahil nung election, sobrang bait ni Kibuloy sa kanya. Ngayon, pinoprotect niya na. Nakalimutan niya na umupo siya diyan sa Senado para sa taong bayan, para sa Pilipinas. Biruin nyo, ipagtatanggol nyo yung tao na huwag nyong ganyanin. Hindi man lang nila ma-advise na na sumuko ka na lang dito ka namin iimbestigahan. Walang ganung nangyayari. 'Di ba? Nakakainis lang. paano kung siya ay mahuhuli? Bago iyan, sabi ng FBI na dinidinay nila ang $2 million bounty para kay Kibuloy na binanggit din ng GMA News Online. At ayon sa dating UP Lodin na ibinalita rin sa ABS-CBN News, FBI cannot pursue Kibuloy without extradition. Anong ibig sabihin nito? Ano nga ba ang extradition? Sabi dito, extraditing Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy to the United States for alleged corruption and sex trafficking is a political act that will need the approval of the President na binabanggit ng dating UP Lodin at binabanggit niya ang pangalan niya ay Pacifico Agabin na binabanggit niya the US Federal Bureau of Investigation cannot go after Kibuloy for alleged sex trafficking and bulk cash smuggling as long as he remains in the Philippines. Habang nandito si Pastor sa Pilipinas, wala silang magagawa doon sa Amerika, he said in a teleradyo interview. Dagdag pa niya dito na inulat ng ABS-CBN News. He noted that the US government could submit a request for extradition to the Philippines if it has strong evidence that Kibuloy committed crimes in the US. If the Department of Foreign Affairs gets an extradition request, the Foreign Minister must consult with the President because extradition is a political act. Ika pa niya dito. Diba? Sobrang sobrang tawag dyan. Hindi siya basta-bastang may extradite ng US. Pero parang maano din natin na parang ginagamit mo lang yan na palusot eh. 'Di ba? May paano ka pa na baka makialam yung US eh. Kahit hindi naman makialam yung US, hindi ka rin naman susuko. Kayo ba, do you think susuko ba talaga to si Kibuloy if ever na mangako yung gobyerno natin na hindi siya iano sa US? Reasoning lang yan, men. Ang gagawin ng Amerika ay kailangan magpadala ng extradition request dito sa Pilipinas. Ang extradition, maraming proseso ang kailangan doon. Kung di papayag si Presidente, walang magagawa ang Amerika. Kung ma-extradite si Pastor, doon lang magkakaroon ng trial sa Amerika, ika pa niya. He added, however, that the US could try to pressure the Philippines to extradite Kibuloy if the President refused the request. Talagang walang choice mga kaibigan ang ating Pangulo kung ipipressure ng Amerika na i-extradite si Pastor Apollo Kibuloy. Siyempre, ipipressure ang Presidente dahil alam natin na maraming pressure ang magagawa ng Amerika kung ayaw nila yung aksyon ng Presidente o Pangulo ng isang bansa, ika pa ng dating UP Lodin. Tama naman. May tendency din talaga if ever na mangako si PBBM tapos
tawag dyan, halimbawa ganyan, nasa kamay na natin si Kibuloy, tapos sasabihin bigla ng US, halimbawa lang to ha, sasabihin lang ng US na Philippines, kapag hindi nyo ibigay si Kibuloy sa akin, mawawala ng visa yung MDT natin. Parang mga ganun ba. So parang mapipilitan. Ikaw kasi Kibuloy, ba't ka gumagawa kasi ng kasalanan dun sa US? Tapos ngayon ayaw mong harapin. Kapansin-pansin mga kaibigan na ito talaga ang kinatatakutan ni Pastor Apollo Kibuloy kaya ayaw niya magpahuli. Na halatang halata na ito rin ang kanyang hamon sa pamagitan ng kanyang attorney na si Atty. Torion na kailangan ng written form mula sa ating gobyerno na hindi siya i-extradite at doon lamang siya lalabas at magpapahuli raw sa ating gobyerno. Sabi pa ni Atty. Torion ay napakalit lang daw na kaso ito. Kaso ang ikinatatakot daw ni Pastor Apollo Kibuloy ay baka ma-extradite siya at siya ay papatayin sa Amerika. Ano sa tingin niyo mga kaibigan ang patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kurungan. Halos makipagtalo pa. Takot pala tong mabitay. Akala ko son of God to eh. Well, siguro dahil sa beliefs niya na hindi kayo makakapunta sa langit kung hindi daw tayo dadaan sa kanya. Pinagsasabi. Yun, kikabayan Noli de Castro dahil sa magkaibang prinsipyo ni Pastor Apollo Kibuloy sa ating gobyerno. Hinamon pa ni Noli de Castro kung talaga siya ang Son of God, bakit hindi niya iligtas ang kanyang sarili at tinanong niya pa si Atty. Torion kung naniniwala ba siya na siya ang Son of God. Ang sagot ni Torion, siya raw ay isang Muslim. Nakait si Torion ay ginagawa niya rin naman ang kanyang trabaho upang sa ganun ay ma-defend ang kanyang kliyente. At balik tayo kay General Marbil. Kapansin-pansin ang pagkanta ni General Marbil na sobrang saya na nagpapahiwating daw, sabi ng ibang mga vlogger, na malapit na nilang makuha si Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit ayon naman sa iba, ito raw ay kinunan bago lusubin ng Philippine National Police at iserve ang warrant sa QOJC compound. So ayun, kita nyo naman yun. Hindi na natin alam kung ano talaga yung mga totoo dyan doon sa party, kung nauna ba talaga or while tinutugi si Kibuloy, kasi syempre sa side ng kabila, sabi nila doon na parang insulto or parang nang-aning or parang daw na parang may pa-party-party ka pa, may trabaho pa kayong gagawin, something like that, diba? So parang yung iba may masabi kahit hindi naman nila dino-double check So bahala na kayo dyan. At walang kinalaman ito sa pagpapabaya ni General Marbil sa mga pulisya Yan, na pabaya daw. nakatutok ngayon sa pagdampot sa pag-issue ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit sa tingin ninyo mga kaibigan, ito ba ay isang sinyalis na malapit nang makuha ng PNP si Pastor Apollo Kibuloy kasama ng kanyang mga kasamahan? Actually, dalawa lang yan makukuha or hindi. Yan ang lang naman talaga yung tawag dyan. Yung chansya. So, yan lang naman mga kanoisis. So, again, ang video ito ay mula kay Sayong Araw. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, before you leave on our YouTube channel, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipino ISIS. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Diba? Yung sa pagpaparty, yun? Depende lang sa tao kung paano niya tingnan yun. Kasi hindi naman porket, ayun, hati nga kasi syempre kung tagahanga or supporter ka ni Kibuloy, of course, parang hahanapan mo na lang talaga ng butas yung kapulisan na like, for example, like that na, pa-party-party kayo, pinababayaan nyo yung iba, pabaya, something like that. Tapos kapag katutukan naman, sasabihin naman nila na, ano ba yan, grabe kayo, hindi na kayo makatao, itigil yun naman, bigyan na naman ng pahinga si Kibuloy, grabe naman yung mga KOGC kawawa, mga ganun-ganun, diba? So, sila yung mga tao na parang naghahanap lang talaga ng mali, kasi syempre, takot din talaga sila na masukot yung pastor nila. So sad lang din kasi kung sumuko na yan, madali lang sana talaga. Abot naman dun sa request ni Kibuloy na tawag dyan yung hindi siya ibigay sa US. Tama naman yun. Sobrang mahirap din talaga yun kung if pressure siya ng Amerikano. Baka mabigay nga naman si Kibuloy. Pero I think ako talaga, hindi ako naniniwala na kahit na mangako yung Pilipinas na hindi ibibigay si Kibuloy sa US ay susuko na ito. Hindi ako naniniwala sa ganun. Di ba? Kasi Kibuloy na mismo nagsabi na hindi siya magpapahuli ng buhay. So, ano pa ba yung aasahan natin dyan? So, kayo, anong masasabi nyo dun? Comment down below. Tapos, yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, grabe talaga. Ay, nako. Actually, gulat nga ako kasi up until now, hindi pa rin natatapos yung problema dyan sa Davao.
'di ba, na pinagpukusan talaga nila si Kibuloy. Tapos yung ibang mga vloggers naman na nasa side sa kanila, puro defend lang, like hinahanapan lang nila ng mali yung mga kapulisan. So parang ano talaga, nasa 50-50 situation yung ano ngayon, yung kapulisan, tapos sa kay Kibuloy naman, yung mga tao parang nasa 50-50 sila ba. Yung iba, tawag diyan, sinusuportahan nila si Kibuloy, yung iba naman pro-administration. So ngayon, nagbabardagulan sila sa social media. Like, alam nyo yun, nag-away-away lahat ng ano, mga anak ni appointed son of God, Kibuloy. Tapos ayaw niya pa rin sumuko, di ba? Tsaka nakakaano lang kasi yung lindol nga napastop niya, 'di ba? So ewan ko kung bakit hindi gumana yung powers niya ngayon, yung pagpapastop niya sa Amerika at sa pagpapahanap sa kanya, no. Ay naku, ang gulo. Parang ngayon ata hindi nagkaroon ng bisa yung mga kapangyarihan ni Kibuloy. Grabe, grabe. So again, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching Filipino IC. Sa iyong araw, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.